So ito na mga pare ko, na-cutting na natin. Try natin isukat kung sakto yung yung formula niya. Yung 3.96 centimeters yung bikat sa 4 cut siya. So yan mga pare ko, saktong-sakto siya. Magandang araw mga pare ko. So panibagong tutorial video naman tayo ngayon. So gagawa tayo ng 90 degrees elbow gamit ang 22.5 degree formula or 4 B cuts. So sa ngayon, ang sample natin mga pare ko ay ito, 10 by 10 or centimeters na wireway or cable tray. Tapos ang distance pa ng mga pare ko na kukuhain natin, ito 40 centimeters. Ito yung babaliin natin na 40 centimeters ang distance. So sa ngayon, papakita ko muna sa inyo yung formula na, na 22.5 degrees. Bali, yung bigat natin mga pare ko nasa 3.96. Ito yung bigat natin. So sa bawat bigat natin, mayroon tayong 3.96 centimeters sa 4 cuts na yan. Dito nga pala mga pare ko, makikita ang yan, itong 22.5 degrees. Dito makikita yung pare ko. Bali, gagawin lang natin, yung 90 degrees, i-divide lang natin sa 4. Divide natin sa 4, kaya naging 22.5 degrees ang formula natin. Kasi 4 cuts tayo Bali, natin sa itong 90 degrees, hinatin natin sa 4, kaya naging 22.5. So sa ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin makuha tong 40 na centimeters na ilulubuhin natin. Bali, gagawin natin mga pare ko, mag-list lang tayo ng 20 centimeters itong i-list natin. So bali, dito na tayo ng sukat dito. So pag sinukat natin dito, simula dito hanggang dito, 30 centimeters lang yan. 30 centimeters. Pero pag dito natin sinukat dyan, nasa 40 centimeters yan. Nakasama kasi itong lapad ng cable tray. Kaya naging 40 centimeters. So bali, dito na tayo kukuha ng sukat para hindi na tayo malito. Para hindi na tayo mag-plus pa ng kung lumapad pa itong mga cable tray, maging 20, 30, 40. Wala nang problema, hindi na tayo malito. Pero pag dito tayo gumamit sa kabila, dito tayo magsukat, magpa-plus pa tayo rito. Depende sa lapad ng cable tray. Gaya nito, kung dito tayo magsukat, dito sa kabila, magiging list natin dito mga parigoy, magiging 30 cm yan. Kasi plus yung lapad ng cable tray. 20 yung list dito, plus lapad ng cable tray, kaya magiging 30 cm yan kung dito tayo kukuha ng sukat. So sa ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mag-cutting ng cable tray para makuha natin itong 40 cm na distance niya. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-guhit sa actual na pag mag-cutting ng cable tray. So bali, ito na siya mga pare ko. Ito na yung may sukat na tayo rito. So bali, ang gagawin lang natin mga pare ko, halimbawa, sample natin. Ito yung cable tray, sample ng cable tray. Bali, ang gagawin natin mga pare ko ito, kukunin muna natin yung sukat na 30 cm ito. Itong 30 cm na ito. Yan. Itong 30 cm yung mga pare ko, ito. Ito yun. So simula pa lang dito sa 30 cm. Simula dito sa 30 cm, maglilist tayo ng patras, punta rito. Maglilist tayo ng 20. Yan, 20 cm ang list natin. Simula dito yan, 20. Kaya matitira dito, 10 cm na lang. Simula rito, sa kanto nito, 10 cm na lang matitira. So dito pala mag-umpisa yung bikat natin mga parikoy. Yan pala mag-umpisa yung bikat. Sa unang bikat natin. So sa bawat bikat natin, meron tayong 3.96 cm. Tapos yung travel natin, 10 cm. Dati sa pangalawa, ganun pa rin yan, 3.96. 10 cm. Itong pangatlong bikat natin, 3.96 pa rin. Tapos itong pang-apat, ganun pa rin yan, 3.96. So ganun pag-guhit pare ko ng sa cable tray, sa actual na pag-guhit ng cable tray. Ganito. Kukunin niyo muna yung sukat niya na kung ilan yung iilbuhin nyo. Ayun, sample natin, nasa 30. Kukunin muna yung 30, saka mag-adjust kayo ng 20 patras. Doon pala yung mag-umpisa yung unang bikat natin.
So sa ngayon mga parikoy, alam mo, lumagpas pa sa ano, lumapad pa yung babaliin yung ano, na cable tray. Kaya 300. Gagawin lang natin yung mga parikoy. Ito magiging multiplier natin ano, na bikat natin multiplier. Gagawin lang natin dito sa ano, sa 3.96. Itong decimal point, i-move lang natin sa una. Kaya magiging ito na siya. 0.396. Ito na yung bigat multiplier natin sa lapad ng cable tray na babaliin natin. Halimbawa, may sample tayo ito ano, ng 30 by 30. Ito, pag minultiply natin itong mga parikoy sa ano, 0.396, dito sa lapad ng ano niya, sa 30 niya, ito magiging result niyan, 11.88. Ito na yung magiging total bigat natin. Kung sakaling 30 by 30 yung ano, yung cable tray na iilbuhin nyo, ito magiging bigat. So sa ngayon, yung sample kasi natin ay 10 by 10 lang, ito lang ang bigat natin, 3.96. Ito na magiging bigat natin sa 10 centimeters. Ito rin sa distance mga parikoy, itong distance niya, para sa ano lang to, sa 10 by 10 centimeters lang. So sa ngayon, subukan natin katingin yung ano, itong ginuhitan natin, kung tama tong formula na ano, na yung bigat natin ay 3.96. Tapos yung list natin na 20 centimeters na list natin para makuha natin yung distance na 40 centimeters. So, katingin natin to para makita natin. Yung sakto tong formula na to. So, ito na mga pare ko, na-cutting na natin. Try natin isukat kung sakto yung ano, yung formula niya. Yung 3.96 centimeters yung bigat sa 4 cut siya. So yan mga parikoy, saktong-sakto siya. Tapos yung 40 centimeters na distance na kailangan natin, sakto rin siya sa, ano, sa 40 centimeters. Yan, saktong-sakto siya sukat. So ganun lang mga parikoy. Pagbali ng ano ng 22.5 degrees yung ano, yung formula niya. Tapos yung 3.96 yung ano, yung bigat natin. So pag-weight pala mga parikoy sa mga ganito, di ba ganito 0.396. Siguro gigitnaan lang yung ano. Di ba ganito mga parikoy, yung 1 centimeters. Ito 1 centimeters. Ito yung millimeters natin, ito yung millimeters. So dito yung ano, yung 9. So sa between ng 9 sa 1, diyan tayo maguguhit sa ano, sa 0.96 na yan. Ito. Yan ang pag-weight ng mga ganito mga parikoy, may mga butal siya. Ito. Kasi itong mga hindi natin pwede kasi natin i-round up to kasi sasala na yung bigat natin pag i-round up natin to. Pag ginawa natin itong mga 4 centimeters, pag binali natin, sobra na siya eh. Sobra na yung bali niya. Saka sa pag minultiply natin sa lapad ng mga cable tray, ito na talaga, nakapix na talaga itong ano na, ano niya, yung bigat niya na 3.96. Pag minultiply natin
lapad ng mga cable tray. Kaya hindi natin pwede bago ito, nakapix na to. So ganun lang mga parikoy. Ang pagbali ng ng 4 cuts sa 22.5 degrees. So yun lang, maraming salamat mga parikoy sa panonood.